October 2015 ay nag-shave si Sara ng kanyang ulo para kumbinsihin ang kanyang ama na tumakbong pangulo sa 2016 Philippine presidential elections. Ito ay sa kabila ng kakulangan nila ng campaign funds at mga political machineries. Pero di nagtaga ay tumakbo rin ang kanyang ama sa pagkapresidente at ang pumalit bilang mayor ng Davao ay si Inday Sara. Mula 2016 hanggang 2021, gumastos ang pamahalaang lungsod ng Davao ng 8.2 billion mula sa Annual Development Fund para sa mga infrastructure at mga non-infrastructure projects sa pangunguna ni Sara Duterte. Nakumpleto ng kanyang administrasyon ang higit sa 3,000 na mga proyekto, kabilang ang 1,424 na kalsada, 51 na tulay, 180 na gusali ng paaralan, 63 na gusali ng opisina, 44 na barangay hall, 84 health center, 9 na istasyon ng pulisya, 748 na irrigation at mga canal projects, 172 water system, 11,669 electric projects at iba't iba pang mga istruktura. Nakipagtulungan din ang City Hall sa Davao Light and Power Corporation para sa patuloy na pagpapalit ng sodium lamp sa mga poste sa kalye gamit ang mas matipid sa enerhiya ng mga LED na ilaw. Kasama ang proyekto ng City Underground Cabling na tanggalin ang magulong mga kable ng kuryente sa mga poste ng kuryente at ilagay ang mga ito sa ilalim ng lupa. Ngayon, ang kabuuang kahabaan ng CM Recto Street mula sa kanto ng San Pedro hanggang sa kanto ng Magsaysay Avenue ay hindi makikitaan ng mga gusot-gusot at buhol-buhol na mga kable ng kuryente. Ang iba pang mga infrastruktura na kanyang ipinatayo sa Davao ay halos mga medical infrastructure din, kabilang ang mga COVID-19 laboratories, mga satellite office ng mga lingap centers upang mas madaling ma-access ang mga liblib at malalayong nayon. Isang bagong mental wellness center para sa mga walang tirahan, isang cremation facility malapit sa pinakamalaking pampublikong sementeryo ng lungsod. Dinevelop din ni Inday ang mga remote hospitals ng mga liblib na lungsod at nagpatayo rin si Sara ng mga wellness centers para sa mga bata na kararanas ng mga pang-abuso. Ang mga Moro at Ethno-Linguistic Tribal Group ay natulungan din ng administrasyon ni Inday Sara sa pamamagitan ng paglikha ng Interim Indigenous Peoples Affairs Office at mga Interim Moro Affairs Office. Sa paglipas ng mga taon, ang pamahalang lungsod ay nag-loan para tustusan ang mga pangunahing produkto para sa pagpapaunlad ng lungsod. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga proyekto, naglalaan din sina Inday Sara ng sapat na budget taon-taon para sa masigasig na mabayaran ang utang ng Davao. At nito lang nakaraan ay proud na ipinahayag ni Inday Sara na nakalikom ang buong Davao ng higit 46,706,000 sa 2022 budget na siyang gagamitin nila upang mapunan ang natitira pang utang ng Davao. Dahil dito, bago malis si Inday Sara sa pagka-mayor ay iiwan niya ang Davao na wala ng utang. Hindi ako ang pinakamatalino o pinakamagaling. Ang Davao City po, pang-apat, fourth most competitive city sa buong bansa. Pagdating ng June 2022, wala na kaming utang ng gobyerno doon. Insurgency free ang Davao City sa pagtatapos ng aking termino.